Ano pa huling ginawa dito? Kasi nung mag-low power yan, parang may naputol na hose. Parang dinuktong lang niya ulit eh. Nagkaroon ulit ng power. Oh, yung hose So po. kung lagi kaming wala, nasa Australia kami. Eh pagdating namin, parang nawala na namang ulit. Kasi 1 year kami dun eh. Opo. So kagagamit nyo lang po ulit nito? Siguro twice pa lang. Twice pa lang. Kailan po? Mga ilang araw pa lang. Kasi galing kami din ng Antipolo eh. Tapos pangalawa ngayon Antipolo ulit. Oo. Parang Walang power. Sa ahon eh. O kaya pa kayong overtake ng tricycle siguro dito? Ha? Hindi naman, okay naman. Sa stretch medyo maganda naman. Medyo yung- maganda. Hmm. Kasi hindi gumagana turbo nyo eh. Okay. So kaya pa ala sa ahon, Oo. parang 40 lang siya pero nagpo 4.5 yung RPM ko eh. Kaya lang hindi gumagana yung turbo. Sige nga Rudy, iano mo nga. I-revolution mo nga. Ito pag gumana yung turbo, itong hose na to galing to sa ano eh. Wala. Sige. Naturally aspirated na lang siya ngayon. 4x4 pa to. Ngayon, makikita natin to kung gumagana yung turbo. Halika dito, Glenn. Okay, patayin mo muna, Rudy. Stop mo muna. Glenn, bibidyohan mo yun. Yun, ha? Yun. Dito ka. Para makita mo. Yung actuator na yan, ayan. Pag pinatay, bababa yan. Sige nga. Patayin mo muna. May timer. Ayun, bakit may timer? Pampatagal yan. Sige, video mo ha. Video mo lang. Ayan, tinatay ko na. Binaypas natin yung timer. Sige, Rudy. Start mo ngayon. Tignan natin kung aangat yung actuator. Sandali ha. Sandali. Sige, Rudy, start mo. Wala, hindi gumalaw. So, hindi magsasara yung wastegate. Hindi gumalaw yung actuator. Kaya yung turbo nyo, tumatapon lang yung boost. Kaya walang tigas dito. Ngayon, Rudy, pakitanggal mo lang tong cover. Walang hangin. Dapat may higop to eh. Hihigupin niya yung diaphragm na yon, yung valve. So meron pa tong actuator dito. So, turbo actuator. Nag-o-on and off yan kapag ka nag-o-overboost sa kapag inon mo. Kaya lang, ang gusto ko makita, kadalasan na problema ng mga D40, Nissan Navara, yung connection ng hose na to doon, napuputol. Oo. Kaya titignan natin, tatanggalin natin yung cover. Pasensya na kayo mga kapatid. Galing ng Australia si Sir. Maraming pera to, Rudy. Ha? Alaga lang ako. Ayan, tignan natin. Alaga lang ako. Kung hose lang naputol, Sir, nako, makakatipid kayo ng malaki. Meron niya parang goma na. Sige. Ayan. Okay, hanapin natin yung hose. So, okay pa dito. So, baka dun sa baba na putol. Tignan muna natin kung meron dito. Wala. Wala rin. Nandoon sa baba. Dapat may hangin to. Ano po yung ginawang huli dito? Wala naman, yun lang sir, yung hose niya yun, binilik na lang sa mekaniko, umayos na ulit. Umayos na ulit. Kaya lang, kung muna tagal, napag-i-stock yung sakyan. Kasi pumupunta po kayo na Australia. So yun, ang pag-troubleshoot natin dito, ano kaya ito? Parang pang black box to Mahiwagang black box. So kailangan magkaroon ng hangin to, kuya. Ha? Kailangan magkaroon ng hangin. Tapos yung mga hose nyo, talagang ano na to, may mga damage na yan, papalitan natin yung hose. Meron kasing hiwalay na pump to.
yung vacuum pump doon sa baba. Kasi ang mga diesel engine, hindi katulad ng gasoline engine na talaga galing sa makina. Kasi talagang vacuum yun. Patayin mo muna. I-trace mo na lang kung nasaan yung hose na to. Walang vacuum. Ayun, nakita ko na. Pinakita na ako isa. Ha? Patayin mo na muna. Nakita ko na yung daga. Ay, hindi pala. Hose pala. Ayun, oh. Ayun, tanggal. Nasa ibabaw ng filter, oh. Ayan, oh, mga kapatid, oh. Oh, gumalaw-galaw pa, oh. O, sir, halika. Tignan mo dito, oh. Ayun, oh. Sa ibabaw ng filter. Hindi siya nakasaksak. Oh, ayun, oh. Hindi siya nakasaksak, oh. Ito, sir. Ito. Ayan, oh. Yun. Hindi siya nakasaksak doon. Oh, i-trace natin yan. Dito ka sa ibabaw, Rudy. May hirapan ka dyan. Nakita mo rin? Ayan, oh. Diyan kumikita ng malaki yung ibang mga mekaniko, eh. Yung sa ibabaw ng oil filter. Sasabihin niya, naku sir, nabali yung langis mo, eh. So, yan, okay na yan. Malakas na yan, sir, kasi nabali lang yung langis. Sa D40, ganyan po talaga. Pagka nag-low power kayo, pag in-start nyo, dapat umaangat yung actuator na yun, eh. Doon sa diaphragm. Parang baso na yun. Oo. Hinihigop kasi niya yun. Pag inon nyo, o mandar makina, hihigupin niya yung diaphragm, yung actuator, para yung vane type na wastegate nung turbo, isara niya. Kung hindi yung sasara, tapon ng tapon lang ang bus niyan. Hindi titigas tong hose na to. Naisaksak mo na. O sige, paandarin mo. Pero ang gagawin natin dito, papalitan natin lahat yung hose. Kasi ano na so, brittle na lahat, oh. Pati yung nandun, hindi na rin pwede. Ayan, oh, malapit na maputol. Yun din, oh, paputol na yun. Sige, titignan ko ngayon kung aangat, ha. Sandali, ha. Tignan natin dito, Glenn. Ayan. Close up natin. Sige. Ay, sandali. Nawala. Ginalaw ni Glenn, eh. Sige. Wala, Glenn? Oo. Di natin nakita. Isa pa, titignan ko. Tignan ko. Uy, may hangin na. Pero na, lakas, oh. Tignan nyo, oh. Kayo, oh. Oo, ayaw matanggal, oh. Sige. Oh, ayaw matanggal, oh. Ayan, oh. Oo, nakakapit, oh. Oh, lakas na. Oh, tignan natin ngayon kung titigas na yung turbo hose. Kayo ba, sir, nanonood ba kayo ng mga vlogs ko, sir? Oo, doon ko napanood. Oo. Na Ayun. yung creative isa. Oh, na low power din. Na low power. Doon ko na kaya, sabi ko parang mas okay yata. Punta ako kay Autobahn. Sa Australia pa lang, pinapanood nyo na ako, ha? Saan po kayo sa Australia? Uy, Saan po kami? Queensland. saan po yun? Brisbane. Brisbane, yung mga kamag-anak ko, ng misis ko, nasa Perth. Buong pamilya. Malayo naman po. Oh, malayo na po yun. Sige nga, Rudy. Oh, sige. Sige. Sige, wow, sir. Bigay mo, sir. Bigay mo. Diba? Gumagana na yung turbo. Malakas na power niyan, sir. Oh, isa pa. Isa pa. Tama na. Yan. Ngayon, sir, ang mga nakita kong mga problema pa dito. Sige, patayin mo na, Rudy. Para hindi maingay. Yung yung toggle, ibaba mo todo. Yung maliit, yun, okay. Ang nakita kong problema dito, sir, itong head cover gasket nyo, yan, yung mga oil seal dyan, tagas na. Hanggang doon, lumalabas po ang langis, oh. Tignan mo. Ayun. Tagas na. Injector oil seal. Kaya lang, ito pong makina nyo, hindi nakakabili ng hiwa-hiwalay na oil seal. Pag inayos po yan, yung buong cover, pinapalitan. Ano yun? Set yun. Set po yun, yung buong cover na to. Kasama kasi yun doon. Walang nabibiling oil seal niyan. May mga nag-try yan, wala din, tumatagas din. So, isa po yan. Ngayon naman, para ma-absuelto na itong CD40 na bara, kailangan, Rudy, palitan mo. Dito pa lang kita nyo na, oh. Brittle na to, oh. Masisira na yung mga hose nyo. Baka isang punta nyo ulit sa Australia, putol na naman itong mga to. Ayan, oh. So, palitan mo lahat. Isa-isahin mo para hindi ka maligaw. Kasi hindi pwede magpalit yung dalawa na yun, eh. So, kuha ka ng vacuum hose doon.
Ayan, pagka okay na yan, hindi na po mabubunot yun doon. Kasi maluwag na eh. Kaya pwedeng mangyari ulit yan, pag bumiyahe kayo, nag-vibrate ng gusto yung engine, mabubunot na naman yun. Kaya kailangan palitan itong mga vacuum hose. Ito naman po mga vacuum hose po na to, ang halaga lamang po nito ay 120,000. Pwede na ho ba sa inyo? parang okay na sana eh. Nakalibre na sana eh. Okay ba yun? Ha? Okay ba? Hindi na nga. Wala ngang nabasa sa scanner eh, di ba? Wala sir. Oh. Paano yun? Wala namang nabasa sa scanner pero nakita natin yung problema. Familiarizations lang po. Doon sa mga makina, doon sa mga trouble nila. Yan, sakit po kasi ni Navarra yan. Minsan mapuputol doon, minsan doon mapuputol. Tapos pupunta kayo sa shop, sasabihin, kailangan ibaba si ganito, kailangan si ganyan. Naku, nadali na po. Kaya marami po nagagamit na rin ng mga shop owner. So ayan po, dahil sa nanonood po kayo ng aking mga vlogs, ito po, bibigyan ko kayo ng discount. Kung 120,000, ito ay 30,000 na lang. De, biro lang ka. Ayan po. Sige Rudy, gawin mo na. At para makaalis, mamaya isasara natin yung usapan. Magkano kaya Alin po? abutin yun, sir? Pagka yung pinaan... Ang huling bili ko po nito, around 6,000 yata or 7. O kay Nisway, saka kay Young Bros. Oo. Pero sa Taipan eh. Pero kasi kung taga-Taytay kami, siya yung nakaano sa Cabrera Road. Opo, dyan sa baba. Nakakabili ako kaso namamahalan ako. Sa Nisway ako sa May Ligaya. Opo, doon kami nagpapakuha din o kaya kay Young Bros. Pagka wala kay Nisway, kay Young Bros. Hindi ko pa na-try kay Taipan eh. Baka marinig tayo. Okay lang. O, magbaba kasi kayong presyo. Ayun, sir, makakaalis ka ng maayos. Kita na natin yung problema. Sabi ko nga sa inyo, kahit nga tricycle, kayang overtake nito pagka yan ay naka-limp mode. Limp mode po yan eh. Dahil hindi gumagana ang inyong turbo. Sir, matanong ko lang po kayo, since nag-Australia kayo, kailan nyo napalinis yung intake manifold nito? Yung EGR? Parang 65,000. O ilan thousand na po 70 ito? na yun. 70. Pero ilang taon na po yun? Ano na yun? 5 years siguro. 5 years na. Kasi kung papalitan nyo po ito, total malaking trabaho naman po yan, idamay nyo ng malinis yung manifold, pati yung EGR. Di ba? Kasi kung ito lang ang papalitan ko, kakalasin ko rin lahat yan, sayang. So dadamay nyo na po, linisin na to EGR, saka yung intake manifold. Kasi pwede mag-cause din po yan sa susunod ng problema. Sayang naman. Para yung dumi ng EGR, hindi na humalo ulit doon sa langis. Pagka nagpalit kayo nitong cover. Mga sakit po talaga ng Navarra, nasisira yung clip na to, yung ganun doon. Kaya yung dalawa rito, nakatornilyo na, hindi ko tuloy matanggal. Oh. Nakapix na. So alisin natin yung tornilyo. Gusto ko makita kasi itong air cleaner, doon sa mga may D40, no? Kasi pag nagbara yung air cleaner nito, pagka nire-revolusyon nyo, napipipi ito. Ayan o. Oh. Napipipi yan, pag barado yung air cleaner. Kaya naglo-low power din sila. Aakyat ng mataas, i-revolusyon nila. Biglang mawawala yung power kasi napipipi ito. Nagaganyan siya. Sumasarado pagka yung air cleaner marumi. Kaya dapat sa mga naka-D40 palaging malinis ang air cleaner. Kada change nila magpinapalitan ko. Opo. Nangyari sa akin to, pumunta kami ng Tugigaraw. Ito yung dala namin. Raming bundok doon eh. So napipipi yan. Sabi ko, pagpahinga muna tayo dyan sa kainan na yan. Bumili ako ng Coke, yung in-can. No? Pagka inom ko ng Coke in-can, tinanggal ko to, pinasok ko doon. Tinanggal ko yung madali lang kasing gupitin yun eh. O tinanggal ko doon. Sige, larga na kami. Kasi hindi na niya kayang ganunin yun. Ayun lang po yun. Sinlaki kasi ng Coke in-can yan eh. Yung pinaka-diameter nito. So yun. Dapat palaging malinis ang inyong air filter element. Mga kapatid, meron pala akong i-share din sa inyo, no? Yung isang Montero na ginagawa namin doon. Palibasa, yung may-ari noon, ang hilig niyang maglagay ng gadget. Yung mas makikita mo yung temperature, yung oil pressure, lahat. Ano yun, yung naka-OBD. Sasaksak mo sa OBD. Nako, ayan na. Nasira yung computer box ng Montero kasi yung gadget na yon nakasaksak sa OBD, kumukuha ng 5 volts. Doon sa mismong computer box natin. Nagluko ngayon, yung mismong gadget, nasira ngayon, pati yung computer, tinamaan.
Yun yung tino-troubleshoot namin, wala kaming makuhang 5 volts. Dahil nga sa kagagamit po ng mga ganong mga gadget. Kaya ako sa inyo, huwag kayong maglalagay nun. Enough na po yung mga scanner namin na inilalagay, tulad yung scanner ko po, ay naka-Bluetooth yun. So walang ibang voltahe na papasok sa computer kasi Bluetooth. Hindi katulad ng mga scanner na wired. Yun, delikado din yun. Kaya ngayon, halos lahat ng scanner, naka-Bluetooth para walang kuryente na manggagaling mismo dito sa scanner. Yun po ang nangyari doon, nasira talaga yung gadget, dire-diretso, sinira niya ngayon yung computer box. Kaya magpaparepair kami ng computer box. Kaya hanggat maaari, kung hindi nyo kailangan yung mga gadget na nakasaksak sa OBD, wag na po kayong gumamit yan. Pwede kayong maghanap ng mga gadget na nakasaksak doon sa cigarette lighter. Mas okay pa po yun. Humuhulas, tama po kayo, humuhulas. Tignan nyo naman, no? Puro tagas ng langis. Oh. Ngayon, ito po, hindi to naka-schedule para i-overhaul. Ibinaba ko yung makina nito para lahat ng mga oil seal na to, ayan, nagtigasan na lahat yan, ay mapalitan. Kasi kung nandoon siya dito sa DMAX, sa body nitong sasakyan, ang hirap dukutin ng mga pyesa para palitan mo ng mga oil seals, mga gasket. Ilang talyer na yung pinagdalan, hindi mapatinu-tinu yung mga tagas. Kaya sabi ko dun sa may-ari nito, mas makakabuti, ibaba natin ng engine. No? Lahat ng pwedeng palitan ng mga gasket dyan, papalitan natin. Ang dami nito, pati dito sa harap eh. Grabe. Hindi mo to kayang basta buksan na lang. Ito, yung mga oil seal dito, pati dyan. Ang kapal ng ano, pati ito, lahat yan papalitan. Sa may-ari, inuumpisahan na ho namin. Kaya lang, purchasing kami ng mga pyesa, kumuha na po ako ng overhauling gasket. So may iiwan na lang sa akin yung cylinder head gasket po, nung overhauling gasket po na yon. Sira rin po pala ang pulley nyo, sir. Oh. Nakaangat na yung rubber dito sa bakal sa gitna. Yan yung umiingay minsan, kapag ka dumulas na yan, iilaw yung battery mo, iilaw yung oil indicator mo kapag ka nasisira itong pulley. Kasi nga, umiikot yung makina mo, ito yung crankshaft, pero ito yung outer ng pulley, dumudulas naman, hindi ito nakakaikot, pero ito ikot ng ikot. Kaya magpapalit po tayo nitong inyong pulley. Ayan po, angat na oh. Angat na siya. At may tama din oh. Ayun oh. So magpapalit na po tayo nito. Mga kapatid, salamat po sa patuloy na panonood niyo po ng aking channel. Ayan po, kukunin na yan, yung Toyota Rush. Na-rush na rin namin yung trabaho. Ayaw talaga magpakita ng may-ari nito. Dahil alam niyo po, sa totoo lang, napakagwapo. Napakatangkad na lalaki. No? Talagang para niyong nakita si FPJ. No? Yung pong may-ari po niyan, ayun, tumatawa dun sa likod. Salamat po sa inyong panonood ng aking mga vlogs. Tulad po ni Sir, galing pa ng Australia, nanonood daw po talaga sa akin. Ako po nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo pong lahat.